Salamat sa pagbalik dito sa Lynn Murad Vlog at sa mga bago diyan, mga bagong subscribers ko. Maraming maraming salamat sa inyo from my heart. Thank you po at nagka-interest kayo dito sa aking channel na Lynn Murad Vlog. At sa mga interesadong pumunta dito sa Germany, ano ba ang dapat niyong malaman? At eto, ang pinaka-importanting document na meron kayo kung maghahanap kayo ng trabaho dito sa Germany, eto yung document na kailangan yung malaman. So, ang topic natin ngayon is, yan. Ito, nakikita nyo ba yan? Yan ang importante dyan. Pero hindi lahat ng mga nakasulat dyan is kukunin nyo kasi hindi naman kailangan. Kasi meron yung explanation. Kaya tayo nandito din para i-explain ko sa inyo yung etong language course na A1? Ano ba ang A1? Ano ba ang A2? Ano ba ang B1? Ano ba yung B2? Ano ba yung C1 at saka yung C2? Huwag kayong mag-panic dyan, relax lang kayo, kasi akala nyo ang dami mong pag-aaralan, pero hindi lahat pwede mong kunin. May pinaka-isang document dyan, or importante may certificate ka na ganyan, para makamit mo ang pangarap mong pumunta dito sa Germany. So, umpisahan natin. Interesting ito. Relax lang kayo kapag nakikinig kayo sa akin kasi huwag kayo nerbyusin. Kasi etong language, tayo kasing mga Filipino, eto yung advantage natin sa ibang lahi. Open tayo sa yung communication skills natin is madali tayong maka-adapt sa bagong language. Dahil nga sa sinakop tayo ng iba't ibang bansa like Japan, like Spain, tapos American, ganyan. Kung sino pang gustong sasakop sa atin, yan, hindi na kailangan. So open tayo na mag-adapt ng bagong kultura. Hindi rin kailangang magulat kung lagi tayong wini-welcome natin yung mga international guests natin sa iba't ibang bansa, kahit mahirap pa yung language nila, hindi mahirap sa atin yan. So yun ang advantage ng mga Filipino. Bakit madali nating ma-adapt yung language nila? But then, ang topic na ito ay dahil Germany, so ang language na Germany na Deutsch. Ano ba yung Deutsch? Mahirap ba itong pag-aralan? Well, eto lang ang masasabi ko. Dahil nga sa open yung mind natin for new language, hindi mahirap. Pero eto ang tip. Ang salitang mahirap is, kapag nilagay niyo dito sa utak niyo yan, yung ginamit niyo ang word na mahirap, ayaw na ng brain natin. Ayaw ng brain natin kunin ang bagong salita. Medyo nag-a-adjust siya, medyo parang ayaw niya nang tanggapin or sabihin na nating, teka lang, bago na naman 'to, gano'n. May question. Kasi ang ginamit mong salita is mahirap. Gamitin mo ang word na challenge. I will challenge myself sa bagong language na gagawin ko ngayon or pag-aaralan ko. Challenge ko yung sarili ko. Kasi mahilig tayo ng language, yung challenge, di ba, dyan sa Philippines. Lahat ng mga contest, alam natin yan. Tapos kung ano man yung pasiklaban dyan, mahilig tayo sa ganyan. Magjo-join ako kasi alam ko kaya ko yan. Ganon din. Pero gagamitin mo ang salitang positive. So, mahirap na word, wag mong gamitin. Kapag nag-aral ka ng German, ang gagamitin mo is, I will challenge myself. Ayan. Para open na kaagad yung feeling mo na, okay, I will challenge myself. Ano ba yan? Bagyo ka lang. Naranasan ko na ang the strongest typhoon in the world, yung Typhoon Haiyan. Tapos itong language, hindi ko kaya. Bakit? Anong reason, 'di ba? So, wala na tayong takot sa ganyan. Congratulations! At eto na, interesado ko nang malaman yung language ng German. So, bago ang lahat, i-explain natin pa isa-isa. Ano ba yung A1, A2, B1, B2, C1 pa pala at may C2 pa pala? Ano ba yun? So, yung A1, yung language ng A1, yung pag-aaralan nyo dyan is yung mga simple words. Halimbawa, yung introduction ng sarili mo. Paano ka ba magsabi sa sarili mo? Like, ano ang pangalan ko? Saan ako nakatira?
Ilang taon na ako, um, may asawa ba ako, ah, ano yung trabaho ko noon, mga ganyan. Kasi eto meron akong sample, eto yung nakuha ko yan sa school dito sa ano, i-explain ko rin sa inyo, yung story ko, yung struggle ko dito ng A1. Ay, ayokong gamitin yung struggle, yung challenge ko ng aking pag-language course dito sa Germany. So, ito yung mga sample niya. Direct na yan. Pag-upo ko dun sa upuan ng school, ang sinabi diyan sa lecture is, "We heißen Sie." Sabi ko, "Ano ba 'to?" Hindi mo kailangang wala kasing ano, cellphone do'n sa school, bawal. So, hindi ko alam kung paano mag-translate kasi hindi ako nag-aral ng language course sa Pilipinas. Dahil yung aking visa is family reunion visa. May anak ako sa isang German. So, yung anak ko talaga yung aking B1, kumbaga papel na pumasok sa Germany na walang language course. So yun ang visa na walang language course. Pero hindi ko nire-recommend sa inyo na magpabuntis kayo sa German para makapasok lang kayo dito na mag-i-skip kayo ng language course. Oo, mag-i-skip kayo ng language course diyan sa Philippines, pero dito hindi kayo makaka-skip kasi mag-aaral ka talaga dahil required magkaroon ng B1. So, ang nangyari, pag-upo ko pa lang, eto magtsitsismis tayo about sa naranasan ko dun sa aking language course dito sa Germany. Pag-upo ko, wala akong alam. Di ko alam sagutin. Dahil wala nga akong alam. Di rin ako nag-aral sa YouTube. Malay ko ba, sa Boracay ako galing, wala namang nagsabi sa akin na gano'n. So, dapat pala pinag-aralan ko na yun doon, yung mga beginner's guide ng Deutsch course. So, yun. So, ang A1 is how to introduce yourself. Direct na yun, wala na silang A, B, C, D, E, F, G, ganun, wala. Magsasabi ka na kaagad. At kapag dito sa school, hindi na sila nagta-translate ng English to German. Walang ganun. Automatically, German na yung sinasabi, Deutsch na yung sinasabi ng teacher ko. So, wala akong chance na unawain yun. So, panic attack, di ba? Kasi wala nga akong alam. So, tip number 1, kung gusto mong pumasok sa language course ng Deutsch is mag-aral ka na dito sa YouTube ng beginner's guide, kung ano yung mga simple words sa Deutsch to English or Deutsch to Tagalog. Maraming ganyan dyan. So, ang A1 is introducing yourself. Marami yan dito, marami nakalista, hindi ko na nga alam eh. Limutan ko na, ayoko na. Ayun. Pagkatapos, A2. Pag nakuha mo yung A1, magkakaroon ka ng A2. Kailangang ipasa mo yung A2 bago ka pumasok sa B1. So, yung A2 is basically the same like A1. Kaya lang kasi meron ka ng maraming idea or marami ka ng salitang nalaman. Like, nag-additional. Pwede ka ng, eto lang teka lang po. Eto, yung A2 is basic knowledge. Meron ka ng pagkakaintindi sa sentence. Hindi man lahat ng sentence maiintindihan mo. Pero meron ng mga words dyan na naiintindihan mo. Meron ka na rin communication. Yung everyday na ginagawa mo, kaya mo na rin i-construct. Tapos, kaya mo nang sabihin in Deutsch. Ganyan. So, A1 and A2 is an elementary, parang pang-elementary. At kailangan ipasa mo yung A2, makapunta sa B1. Ngayon, eto may story ako dyan mamaya sa aking language course nga dito, no, kung anong nangyari sa akin. Akala nyo naman, nakapasa ako ng B1 kaagad. No. Ang napasahan ko lang is A2. Anong nangyari? Paano ako nagkaroon ng B1 ulit? Okay, story ko na yan mamaya. Ngayon, ano ba ang B1? B1 is yun talaga yung document, language certificate para makapasok ka dito sa Germany.
Kapag ang visa mo is fiancé, kailangan mo talaga ng B1. Kasi pag-aaralan mo 'yan diyan sa Pilipinas or kung saan ka mang parts ng mundo like sa Dubai, sa Kuwait, nagkaroon ka ng AFAM na German, so mag-aaral ka do'n ng language course online or di kaya kung may school sila do'n na malapit sa'yo, puntahan mo 'yun do'n, mag-aral ka, kailangan mo ng B1 kasi yung iyong visa is fiancé visa, okey? So, kailangan mo talaga ng B1. Ngayon, itong B1 talaga is magagamit mo na siya kapag meron ka ng permanent, working permit na may allowed ka ng magtrabaho dito sa Germany, hinahanap talaga nila yung B1. But basically, meron ditong mga work na hindi nila kailangan ng B1. The thing is, ang pinag-uusapan natin is yung pagpasok dito sa Germany. So, kailangan mo talaga ng B1. Ngayon, meron diyan sa German, embassy na website, may mga work diyan. May mga work diyan. Skilled worker yung hinahanap nila. Ang dami kong nakita kanina. Naghahanap sila ng nurse, garden, private caregiver, ganyan, mechanicer, ganyan. Yun ang mga skilled worker na hinahanap diyan. Kaya lang kasi you have to have B2. Papasok na tayo ngayon sa B2. B2 is an independent language skills. Eto kapag may B2 ka, you have to be proud of yourself. Kasi, wow, nakuha mo na at napasa mo na ang B2. The thing is, i-recommend ko lang talaga sa inyo that if you're starting pa lang, is mag-aral ka ng B1 dyan sa Pilipinas or kung saang part ka man ng ating earth is B1 talaga kunin mo. Pagdating ng B2, gusto mo pang mag-aral ng B2, is dito ka na mag-aral. Recommend ko lang talaga na dito ka na mag-aral. Kasi yung B2 is mas maganda, mas mabilis mo siyang maintindihan at ma-learn ka agad kasi everyday naririnig mo na siya sa mga kasama mo sa work or sa bahay or sa friends or sa colleague, ganyan. So, madali mo na siyang ma-absorb yung mga words. Tapos, napapractice mo siya everyday kasi nga sinasalita mo na siya dito. So, recommend ko talaga dito ka na kumuha ng B2. Kasi ang B2 talaga is yung naiintindahan mo na each sentence. Nagko-construct ka na ng letter. Kasi sa B1, nagko-construct na kayo ng letter. Diyan halimbawa, letter ng gagawa kayo ng party sa isang friend nyo, so i-organize mo yung party na yun. Ano yung mga words na sentence na kailangan mong gawin? Kasi yun din ang magiging test nyo kapag kumuha kayo ng exam sa Sprechen, halimbawa, exam na ng Sprechen. Kasi yung exams nila is writing and speaking and listening, ganyan. At paano mag-construct ng sentence. So, kailangan lagi kang aware kung ano yung nangyayari sa'yo. Yun. Tapos, practice. The best thing to do is to practice to someone. Ang B2 naman na to is, the best thing for you to do is to practice around. Kana everyday na pumapasok na sa utak mo. And if you have that, B2 talaga is, proud ka dapat dyan. At yung profession na gusto mo is makukuha mo dahil alam mo yung B2 meron ka na. Ngayon, ang tanong dyan, ano naman yung C1 at saka C2? Eto kasing C1 at saka C2 is ang expert language skills na yan. Naiintindihan mo na lahat. Longer text, yung mga hahabang sentence, tapos yung mga implicit meanings ng salitang yun, yung ano ba yung meaning ng mga malalim na mga salita. Etong C1 is pang business na yan dito sa Germany. Kapag meron kang certificate ng C1 is pwede ka nang mag-business kasi naiintindihan mo na yung mga contract, ganyan, ano ba ibig sabihin yan. Kasi yes. Tapos yung C2 naman is native speaker skills na siya. Congratulations kapag meron kang C2 kasi yun na yung pinaka-final level of the German language. Intinding-intindi mo na like doctor, kapag doctor ka. Kailangan mo kasi to kasi may mga medical terms talaga na
dapat mong maintindihan. So, 'pag ganyan mga master's degree, doctorate, ganyan, 'yan may C2 'yan sila. So, parang ano lang, juice lang ng Pilipinas 'no, C2 parang drinks, pero yes. Ngayon ang tanong, ito nga na-explain ko na yung A1 to A2. Basically, yung kailangan mo lang na pumunta dito is yung B1 na certificate. Tapos dito ka na nga recommended ko na pumunta ka na lang dito for B2. Kung gusto mo, magkaroon pa ng additional certificate. Ganyan. Kasi nung pagdating ko dito is hindi na actually hindi ako nag-B2. I think in the future, this time nag-iisip nga ako mag-B2 ako. Pero gusto ko hindi ako magbabayad. Ngayon, may ano ba yung tip na pwede kong ibigay sa inyo para mas madali mong makuha yung language? Ang tip ko diyan is, kahit saan ka man nag-aral ng language course, online, uso na ngayon 'yan. Physical, yung pupunta ka talaga sa school. Ang narinig ko sa aking friend na German dito, na may girlfriend na sa Cebu, ang fiancé visa is kailangan talagang pumunta siya sa school. Physically, kukunin niya talaga 'yan. Actual learning. Pero kasi ang aking pamangkin na pinapaaral ko ngayon ng nursing, nasa Aklan ngayon, is pina-enroll ko siya sa online, sa GOTI Institute. Kailangan if possible, mag-register kayo sa mga legit agency na acceptable ng embassy. Mas maganda yon kasi GOTI Institute, isa yan. Pina-enroll ko siya nung second year niya. Ngayon, nakita ko yung price. Ang price doon is, nung A1 is 22,000. A1, kumuha siya, tapos intensive. Intensive means every day, after school, 5 o'clock, 5, 6, 7, 3 hours yung nag-aral after school nung second year niya. Medyo nag-i-enjoy pa siya kasi A1 introduce yourself, ganyan. Tapos ngayon, nagbayad ako ng 22,000. Sa GOTI Institute kasi kapag nag-online ka diyan is magbabayad ka kaagad. Tapos may mga books ka pang babayaran. Online super intensive course, 8 weeks. Online via Zoom is 21,500 pesos. Halimbawa, Monday, 5 p.m. to 9:15 p.m. Tuesday hanggang Friday. So, Monday to Friday, meron siyang school 5 to 9:15 p.m. Iwan pa lang yon is 22,800 pesos. Yun. So, pagdating naman ng A2, iba na naman yung binayaran ko. 22,000 na naman ata yun. Hanggang dun lang muna ako nagbayad. Kasi meron kaming usapan ganito. Kasi, nung mga panahon na nag-enroll siya, second year yung aking pamangkin. Sabi ko sa kanya, hanggat kaya mo, mag-aral ka na para meron ka ng idea sa language course. So, nag-enroll siya, nakuha naman niya yung A1, tapos nag-enroll ulit siya ng A2. Binayaran ulit namin yung A2. Ngayon, tapos na siya sa A2. Kasi ano yan may schedule yan. Simula February hanggang October, tatapusin mo yon. Ngayon, nung sabi niya, tita, mommy, kasi mommy yung tawag niya sa akin, kay tita niya ako. Kailangan ko kumuha ng exam ng A2, pero pupunta ako ng Maynila kasi nasa Aklan siya. Ang sabi ko sa kanya, if you're ready, pwede kang kumuha ng exam. Magfa-fly ka, syempre doon, tapos kuha ka ng exam, babalik ka na naman ulit. But make sure na ipapasa mo siya. Kasi pag hindi mo siya pinasa, masakit. Magbabayad na naman tayo. So, kailangan maintindihan mo na ang A2 bago ka kumuha ng exam. Ngayon, may schedule yung exam kung kailan kukuha. May mga listahan yan sila kung kailan kukuha. Ang sabi ko sa kanya, you have to talk to your teacher na kasi mag-third year ka na. Kasi meron na silang physical actual school ng nursing at saka may school pa siya. Parang dual na rin, parang Germany. Ngayon, kaya mo ba na intindihin na kukuha ka ng A2? Sabi niya, hindi pa ako ready kasi ang daming schedule. Kailangan ko munang
practice pa, tapos mag-aral pa ng A2. Sabihin mo sa teacher mo na kukuha ka ng A2 kapag ready ka na. Ngayon, sabi ko sa kanya, tapusin na lang natin kung nape-pressure ka ngayon, na nag-aaral ka ng A2 ngayon, tapos nag-aaral ka pa ng nursing, tapos nag-a-actual ka na. Medyo, ano nga yan, masakit sa ulo. So, ganito na lang ang gagawin natin. Tapusin muna natin yung nursing mo. Pagkatapos ng nursing mo, kukuha ka ng review para ma-certified nurse ka. Pagkatapos mo ng certified na nurse, nagkaroon ka ng certificate, proceed na tayo sa B1. Kasi yung B1, yun talaga ang papasok ka dito. So, yun ang plano namin. In the future, eto nga, nag-aaral siya ng 3rd year, next year, mag-4th year na siya, makakuha sana siya ng exam as a nurse, may certified certificate na siya, para makakuha siya at tapos kukuha na kami ng B1. Ganon. So, procedure to procedure to procedure yan. Huwag kayong magmadali. Kasi oras na magmadali kayo, madapa kayo, masakit. Kasi gumagastos kayo every now and then. Ngayon, ang sabi nga, pag may tiyaga, alam nyo na yan. Kung ano yun. At hindi lang yun. Ang nilagang yun is baka. At saka baboy. At may prawns pa. At ano pa ba pwedeng ilaga? Ganun. Yun ang makukuha mo kapag meron kang certificate ng B1. At lalo na kapag B2. But I do recommend B1. Dito ka na sa B2. Ngayon, ano ba yung mga tip na pwede kong i-share kapag nag-aaral ka ng language? Well, first thing is, gamitin mo yung mga positive words. Huwag kang gumamit ng negative. Kasi, ang utak niyan, grabe. Kung anong pumapasok sa utak natin, absorb niya yan. At ang reaction niya sa katawan natin, yun ilalabas niya yun. Ganon ang reaction niya, negative. So, use positive words. Pangalawa, tiyaga. Kasi, you are entering a country, a world-class country. So, hindi basta-bastang pumasok dito. Ganun lang naman yun. It's sa top 10 country in the world. Kung gusto nyo malaman kung ano yung status ng Germany sa buong mundo, i-research nyo dyan sa Google. So, it means it's a world-class country. Yung pinupuntahan nyo dito. Medyo inuubo ako kasi may sakit ako ngayon, kaya siklib ako. Pero, ito na lang. Ngayon, ang pang-apat is, if you are doing this for you, it's not only for you, it's for your family. And secure ka. Kasi alam mo na itong country na to, well-ruled siya, well-organized. May mga procedure kung ano yung problema mo, eto yung solution dyan, eto yung batas niyan, eto yung gagawin mo. Kaya nga, dito yung mga OFW, meron dyan sa German Embassy na Triple Win Project. Nakita ko kahapon sa Triple Win Project, kasunduan niya ng Germany to Philippines. Magpapadala ng nurses ang Philippines to Germany. Ang nakita ko dyan is 600 nurses yung kailangan nila. Ngayon naman, tawag dito, nawawala na ako, no? Daming topic kasi. Pero pagtsatsagaan ko talaga kayo kasi I would love to share ideas about this. Ngayon, big sabihin ng Triple Win Project, hindi pa sila makakapunta dito kahit certified nurse na sila ha. Ang nakalagay dyan sa bracket na yan is at least 2 years experience. So yung may mga kaibigan ako dito, gusto niyo bang malaman kung saan sila nag-apply na agency? Kasi may mga agency dito na pwede na silang tumulong sa inyo. Ganito yon. Ilalagay ko dyan sa comment section, ang pangalan ng agency. Tapos, makipag-communicate kayo dun, tawagan nyo, email nyo, or actual yung puntahan kapag sa Maynila na kayo. Kasi nakita ko yung address nila sa Maynila Sa Makati, sa Pasay ata yung isa. Ngayon ang gagawin nyo, makipag-communicate kayo. Be ready. Basahin nyo muna yung website. Huwag naman kasing basa-basa na lang pupunta doon na wala kayong knowledge. Eto is tinitraining ko na kayo para sa tamang proseso. Before you do something,
before is kailangan may knowledge na kayo para hindi kayo mabudol, hindi kayo mauto. So, check the website of this travel agency or working agency na attached sa POAA. Tayo mga Pilipino, ang hilig lang natin na, ay, aalis ako kasi para sa pamilya ko. Pero wala ka na pang alam, kahit nga contract, hindi mo alam kung paano basahin. Let remind ourselves, it's for you and for your safety. Kasi kung aanga-anga ka dyan na hindi mo alam yung contract, pasensya ka na. Uuwi kang luhaan. At uuwi ka. Kung sa Germany ka pupunta, kailangan muna nila ng orientation yan. Kasi hindi ka uuwing luhaan para hindi ka rin aanga-anga at hindi ka mabudol dito. So, etong agency, pupuntahan mo yon or magko-communicate ka doon. O di naman kaya maglagay ka ng kung ano yung requirements nila na kailangan doon. So, basically, ang narinig ko is, meron talaga silang, sinisend nila yung school, yung mga applicant nila, 8 months study for language. Kapag nakuha na nila yung B1, is, saka sila magpo-process ng iyong papers. Ito yung mga requirements, ganyan, yung certificate nyo, of course, yung experience nyo, kailangan nyo yan. Tapos kasi, orient ka na kung anong mangyayari dyan sa Germany. At, tapos, saka sila magpapasend dito ng empleyado. So, ibig sabihin, may knowledge ka na bago ka pa pumunta dito. At ang first thing na gagawin is yung language na yan, na Deutsch. So, lahat ng pumupunta dito, ay hindi lahat. Lahat ng mga worker, ng mga nurses na pumupunta dito is dumaan sa prosesong nag-aral sila ng language course. So, kung halimbawa, i-skip mo yan, di magpabuntis ka sa German. Pero, definitely, I will not recommend that. Ako, aksidente lang. Accident lang to, ha. Eto. Ano pa ba yung mga tip na sasabihin ko sa inyo? Marami dyan na YouTube Deutsch for Beginners. Gawin nyo, buksan nyo, gamitin nyo yung time nyo in a useful manner na eto yung gagawin ko in the future, umpisahan ko na ngayon. Para pagdating dun sa school or nag-aral ka ng language course, is alam mo na, may idea ka na. And the fourth thing is, isipin mo ano yung dahilan bakit mo gagawin yan. Kasi you have to go back to why. Why? Ano ba yung pinakamalaking dahilan bakit mo ginagawa yan? So, kailangan din, para strong yung why mo ha, maraming why sa atin na ang dahilan is, gusto kong makatulong sa family ko. That's really a great thing. Kaya nga pagdadaanan mo yan. The thing is, it's for your own good as well. And for your family, future's family, may sariling pamilya ka, it's for your own family's future as well. So, pagdaanan mo ito, wag mo, kasi hindi ka magsisisi sa offer ng Germany. Okay? Ngayon naman, regarding naman sa Deutsch na ginawa ko dito, kasi nga, wala talaga akong alam nung pagpunta ka dito sa Germany. Wala akong alam. So, hindi ako nakapasa ng B1. Ang napasa ko lang is A2. Ngayon, ang libre yung aking language course. Kasi ito lang sa mga aware lang, alert, na hindi lahat libre. Kasi ako family reunion visa. Nung pagpunta ko dito, dahil may anak nga ako. Sa isang German, 8 months old yung anak ko nung pumunta kami dito. Ngayon, nung pagdating ko sa school, A2 lang nakuha ko. Ang sabi sa akin ng school, pwede ka ulit kumuha hanggang makuha mo yung B1 in 3 months lang. Hindi na siya 7 months. 3 months lang. Papasok ka na lang doon sa last 3 months ng schooling. Kung ready ka na. Syempre, hindi ako ready. Bakit? Kasi may anak ako. It's a culture shock. Na-culture shock ako. Hindi ko alam yung language. The weather is so malamig. Kasi February 27 ako pumunta dito. So, it's winter time. Nag-enjoy ako ng 2 weeks. After that, ang lamig. Wala akong kausap. Kasi wala pa akong kakilalang Filipina. Tapos, hindi ako makalabas. Kasi sa atin dyan, may araw-araw.
may araw, araw-araw. Dito wala. Madilim na kaagad pagdating ng 4 p.m. So, na-culture shock ako. Yung pagkain, mag-a-adjust ka talaga. Yung pagkain, saan ako bibili? Gusto kong kumain ng rice, tapos fresh na mga isda. Wala akong makita. Hindi rin alam ng asawa ko kasi bago pa lang din siya as a Filipina wife. Hindi niya rin alam yung mga ganyang information. Suddenly, sabi ko sa asawa ko, pwede bang mag-extend na lang ako ng study kapag ready na ako? Sasabihin ko sa'yo. Sabi niya, actually, you still have a time. Kasi yung pag-aalaga ng bata, 3 years mag-a-adjust ka talaga. So mag-adjust, pag na-adjust mo na, medyo meron ka ng salitang nalam, pwede ka nang bumalik. Yun, sabi naman ng school, anytime. Basta kukunin ko talaga yung 300 hours na yun para mapasa ko ang B1. So, nag-enroll ako noong 2010. Bumalik ako 2013. It's 3 years between. May time ako. So, pagdating ko nag-enroll ulit ako ng last 3 months nila na registration for schooling is nakuha ko na yung B1. Kasi medyo may alam na ako. Ganon. So, hindi ko na muna pinahirapan yung sarili ko. Kasi nag-a-adjust ako sa lahat. Tapos, tutorture rin ako dyan sa language. So, kayong mga nasa Pilipinas dyan. Tapos ngayon, sasabihin yung mahirap yung language. Aba, mag-enjoy kayo. Because you can eat your food, your Philippine food, nandyan pa kayo. The weather is really good. May kausap ka. Tapos, nag-i-enjoy ka fresh air. Tapos, hangga't nandyan kayo, enjoyin nyo yung language. Kasi may chance pa kayo to enjoy our culture. Kapag dito kayo nag-aral, wala na. Ganun lang yun. Kaya, you're so lucky to have may Deutsch course dyan sa Philippines. Kaya nga sabi ko sa pamangkin ko, ano kayang gagawin natin na makapunta ka dito? Which is, nurse kasi is open na dito. May procedure. Kung ayaw mo mag-nurse, dito ka mag-nurse. The thing is, next ko yan na topic. Eto, bantayan nyo. Ang topic na ayokong mag-nurse, gusto ko dito ka sa Germany mag-nurse, mag-aaral ng nurse. Anong visa ang pwede sa'yo na dito ka mag-aaral ng nurse? O, 'di ba? O, pakibantayan nyo na lang. Basta yung sinasabi ko na to today, yung topic ko today is about language course na A1 to C2. Hopefully, nakatulong ito sa inyo, nakatulong sa mga may tanong na ano ba yung A1, bakit ang mahal? Okay, ganito ha. Meron akong nakausap na kasama ko dati sa work. Sabi niya meron siyang pamangkin na sinabihan siya ng tita niya doon na ipasok siya dito sa Germany, pero kailangan muna niya ng B2. Kumuha naman daw siya online, nakapasa naman siya ng A1, hindi pa niya nakuha yung A2 kasi every exam magbabayad siya ng 3K plus another text, ganyan 3K. Every is magbabayad ka talaga niyan. Every exam kasi is babayaran mo yan. Totoo, nababayaran mo talaga. The good thing is, kayang-kaya mo yan dahil oras na dito ka nag-aral sa Germany, mas mahal ang bayad ng language course. Kung sino man ang magsusponsor sa'yo na papuntahin ka dito at pag-aralin ka ng language course, napakamahal. Sabi ko sa inyo, it's a world-class price din. So, ang babayaran nyo. Okay? And take note, sa legit lang kayo ni agency at sila sa embassy, kumuha ng mga ganyang klaseng language course na Deutsch para hindi kayo mabudol, legit na legit. Lagi niyong gamitin at sabihin din sa utak nyo, eto, sanayin nyo na ang sarili ninyo na maging totoo at honest. At ang mga papel na gagamitin nyo is totoo. Wala kayong fake paper. Huwag nyo nang gawin yan. Be honest at mga fake papers na yan, huwag nyong gawin yan dito pag pumunta kayo sa Germany. The more
true it is, the more safer for you at wala kang iniisip na kung ano-ano diyan. Kasi makokonsensya ka, eh. Itong papel na 'to ginawa ko lang sa ganyan, ganyan, ganyan. Please, dahil nakapunta ka na dito, babalikan ka niyang papel na 'yan in the future. Alright? So, thank you for listening to me today. At kung may question kayo, mag-comment lang kayo diyan sa comment. Ate Lynn, ano ba itong ganyan-ganyan? Oh, 'di ba? At eto nga at yung sinasabi ko na agency na puwede niyong puntahan kapag kayo ay certified nurse na diyan sa Pilipinas. Eto yung mga agency sa baba, sa comments, sinulat ko na para apply na kayo dun at pag-aralan niyo yung Deutsch course, okay? Good luck everyone. Bye.